Tinignan natin na this weekend, nagnilay-nilay ako. Kasi before talaga, sobrang dami natin. Sobrang dami natin mga bossing. Ang nangyayari, tinitingnan natin kung yung mga kasamahan natin ng mga vlogger, pero syempre mag-subscribe kayo sa lahat ng mga ng mga vloggers si Banat Bay, Coach Oli, Master Judea, Jay Guevara, Sir Jack, Paring RJ, Boss Dada, at saka syempre yung iba pa yan, sila PH Update, mga malulupit yan, mga kaibigan natin yan. Soon to be Banateros. Wow! Lumalaki ang pamilya natin sa Banateros at maraming nagkakaroon ng mga interes na mga kasama din natin sa paghahatid ng opinyon at paghahatid ng mga balita sa Pilipinas. Yung balita na talagang abot ng mamamayan, hindi yung balitang katulad sa mainstream media na putang na puro bayaran. Nagpapakita ng interes na sumama sa ating kausa sa Banateros. Because ang Banateros kasi hindi lang naman yan isang grupo, isang samahan, mga magkakapatid. Hindi lang yan. Kausa yan. Cause yan. Ang Banateros, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. So maraming mga kumukontak sa atin na mga kapwa din natin, mga political commentators, mga nagpapahayag ng kanilang saloobin sa social media na gusto nilang sumali sa ating kausa. Because again, as I've said before, Banateros is not just it's not just a group. It's not just a brotherhood. It's more than that. Although sa Banateros talaga para kaming mga magkakapatid, talagang halos hindi kami naghihiwa-hiwalay, talagang wala kaming conflict. We are all always together, talagang masaya kami, hindi lang kami laging politika. So every time we get together, pagka Vox Populi, magsasama-sama kami. We do not talk about politics before and after the show. Pagkatapos niyan, we're just normal people hanging out na talagang masaya lang and magkakaibigan at magkakapatid talaga ang turing namin. Pantay-pantay yan. Walang Banat Bay, walang Coach Oli na mas mataas, walang ganon. Pagka magkakasama kami, we are equal. Pero syempre, si Banat Bay lagi nang lilibre sa amin. So ngayon mga boss, maraming mga siguro nakikita naman ng mga kaibigan natin, kakilala natin yung sincerity ng Banateros sa bawat isa and yung loyalty namin sa bayang Pilipinas. Again, our loyalty is not with the politicians. Ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas. If we see someone, kahit anong kulay niyan, kahit anong affiliations niyan, basta nakita natin na inaabuso siya at ginagamit ang kapangyarihan ng Estado para manggipit, tayo talagang ipagtatanggol natin yan. Napatunayan natin yan kahit nga kay Arnie Teves, hindi ba? Maraming mga tao ang ayaw kay Arnie Teves, pero nung nakita natin na tinatrabaho si Arnie Teves, talagang hindi tayo dumepensa, pero in-expose natin yung layunin ng gobyerno na gamitin ang kanilang kapangyarihan para kay Arnie Teves na alam natin may mga kalaban dyan sa posisyon. And aside from that, marami pang iba, katulad ngayon, yung mga senador ngayon na itinuturo nung dalawang taga-DPWH na mga demonyo, yung Alcantara at saka Bernardo. Yan yung mga sindikato sa gobyerno. Tapos ngayon, sila yung ginagawang bayani na itinuturo etong mga senador na hindi naman talaga kasama sa mga listahan, sa mga pinangalanan pero walang mga ebidensya. Na alam naman natin na kaya pinangalanan yan. Kasi ganito nangyari dyan. Una, may sinumpaang salaysay. Sa kanyang sinumpaang under oath sa Senado, sinabi nila wala silang kinalaman. Sinabi nila cleared sila sa mga anumang corruption and all. Itong mga to nagsisinungaling, etc. etc. And then biglang kinuha sila ni Remulla. Pagbalik nila ng Senado, putang ina, may mga affidavit na sila, supplemental affidavit pa, at nadagdagan na yung kanilang mga sinasabi diyan sa Senado. Bigla na lang pinagtuturo kung sinong-sino, pero wala naman silang ebidensya. Wala talagang ebidensya, lahat yan puro hearsay lang. Samantalang, yung mga naunang nagsalita katulad ng mga Diskaya, kita mo, nakakulong sila. Tapos, meron silang ledger. May ledger sila. Pinapalabas yung ledger nila. Ilabas yung ledger nyo. Tagal nyo na yung pinangako. Alam mo, sabi nung mag-asawang Diskaya, ilalabas nga namin yung ledger, nakulong kami.
Nung nagsalita nga kami, nakulong kami. Bakit pa kami magsasalita? Bakit pa kami makikipag-cooperate sa putay ng hearing na yan? Dahil nga dyan, nagkanda kulong-kulong kami. Gusto namin makipag-cooperate, puta, pinrest kami. Gusto namin makipag-cooperate. Kinulong nga kami, tinakot kami, finreeze lahat ng assets namin. Ba't ka pa makikipagtulungan kung yung sukdulan naman na parusa na makukuha mo sa kaso na to, natanggap na namin? Parang gano'n na nangyari. So, hindi na nilalabas. Pero, ang dami nila mga pinagsasabi mga pangalan nung una. Mga pangalan na pinagsasabi, nakakulong na itong mga ito. So, ibig sabihin, naniniwala ka na may kasalanan ng itong mga ito, kaya nga nakakulong sila ngayon eh. O kung naniniwala ka na may kasalanan itong mga ito, dapat yung mga pinagsasabi nila ng mga pangalan dyan, dapat pinatawag na dyan, or at least man lang, kinasuhan man lang, wala eh. Nauna pang nakasuhan si Senator Bong Revilla. Nauna pang kinakasuhan ngayon si Chis Escudero, si Villanueva, at kung sino-sino pa. Samantalang yung mga unang pangalan dyan at yung mga malulupit na mga pangalan na lumabas dyan, si Martin Romualdez, si Sandro Marcos, si Pangulong Marcos Jr., hanggang ngayon, hindi pa man iniimbestigahan. Inimbestigahan ng ICI, wala namang kwenta yan eh. Paano may kwenta ICI? Isa na nga lang yung tao dyan eh. Nangawala na nga lang yung mga tao dyan. Wala naman na ipakulong na i-endorsong kaso yung mga hayop na yan. So yan yung sinasabi natin. We are not defending a politician or any politician. We are not defending them. We are just showing people, pag nakita natin na kahit anong kulay nitong politiko na ito, kapag nakita natin na katulad nitong nangyayari ngayon na ginagamit siya para malihis ang atensyon natin sa totoong mga magnanakaw sa bayang Pilipinas, hindi tayo pumapayag noon. Oo, kahit sino pa yan, kahit dilawan pa yan, pinklawan pa yan, pag nakita natin, talagang papalagan natin yan. Again, yun nga yung sinasabi natin na ang Banateros is not just it's not just a group or a friendship. It's more than that. It's yung love for our country, loyalty natin sa country natin, sa cause natin, kausa. Ang cause natin talaga is maging maayos yung mga nasa politika, tapos magtrabaho sila para sa bayang Pilipinas. Oo. And aside from that, yung ideas, 'di ba? Maraming ideas magkakasama, tapos na pagsasama-sama natin, mas lumalakas 'yan. So madaming mga salamat doon sa mga kapwa natin ng mga vloggers na nagsho-show ng interest. Huwag po kayong mag-alala, ang Banateros po ay nag-uusap-usap na. Every time na lumalapit kayo sa mga kasamahan namin, nakakarating yan sa atin, sa inyong lingkod. Wala naman akong kwenta, pero ganun kasi kami. Pagka mayroong information, talagang pinag-uusapan namin as a group. Tapos, hindi yan pagdidesisyonan ng isang tao lang. Kailangan pagdesisyonan yan ng lahat na okay tayo dyan. So, thank you very much sa mga kapwa natin na nagtitiwala sa grupo, nagtitiwala sa kausa, at nagtitiwala sa loyalty ng Banateros. Pero syempre, ang loyalty natin, since ang loyalty natin nasa bayang Pilipinas, loyal tayo sa mga Duterte. Gawa ng alam natin na ang mga Duterte ang maghahatid sa atin ng magandang bayan, magandang Pilipinas. Pero yun nga, katulad ng sinasabi ko, pag tama palakpakan, pag mali banatan, hindi ba? Nitong nakaraan lang, si Senator Robin Padilla, hindi ba? Binabanatan namin yan kapag nakikita namin na maling ginagawa niyan. Si Senator Bongo, ganun din. Pag nakikita namin si Senator Bato, ganun din. Nakikita nyo naman siguro kaming mga Banateros. Wala kaming hindi porket Duterte yan, free from constructive criticism yan. Sino ba kayo para mag-criticize constructively? We are Filipinos, we are voters, and we are taxpayers. So, yung mga yan, halal ng taong bayan yan, meron tayong kapangyarihan para malakas ang ating boses. Amo tayo ng mga yan eh. So, talagang ayon sa karapatang pantao at karapatan ng malayang pagpapahayag, pwede natin silang sitahin. Huwag lang natin silang atakihin personal. Iba na kasi yun eh. Kung mga dilawan yan, pwede. Mga salot sa lipunan yan, pwede. Pero ito nga, uminit yung conversation patungkol dyan. Kaibigan kasi namin yan si Senator Robin Padilla eh. Lagi kaming ini-invite niyan. Pagka meron mga fan shoot yan, yung mga sa baril-baril, yung mga pong-pong-pong ganon. Lagi kaming ini-invite niyan. Tapos kapag kami meron siyang mga halimbawa, meron silang mga gagawin, yung grupo niya, pwede ba kayong pumunta, ganyan, pwede nyo bang i-cover? Pupunta kami dyan. Katulad na nung nasa Europe, nung nakaraan, salamat PRD,
rally dyan sa Europe, sa The Hague. Nagpunta tayo dyan, nakasama natin siya, yung kanyang asawa, yung kanyang dalawang magagandang mga anak, at saka yung kanyang napakagandang kapatid na si Bibi Gandang Hari. Mas maganda yung kay Vice Ganda, mas matalino pa. Vice Ganda, bobo yun eh. Tanga naman yun. Oh, magaling lang mambalahura ng tao yun eh, pero hanggang dun lang yun. Wala namang alam yun wala namang alam yan. Oh, but anyways, going back, ayun, so kami kay Senator Robin Padilla, medyo talagang nagano kami, nag-react kaming mga banateros doon sa ginawa niya na pagkamay. Ngayon, maraming mga kapatid natin na mga Muslim na nagsasabi, mga kapatid natin sa Islam na nagsasabi na ganyan talaga ang Islam. Walang problema doon. Hindi yun ang ano namin, hindi yun ang punto namin. Naintindihan namin na he's Muslim and he's all for peace and all. O kaya lang, you should also understand where we're coming from. Sabi ko nga kami, nanggaling kami doon sa 16-day siege ng KOJC. And dyan sa 16-day siege ng KOJC, walang masayang nangyari dyan, maniwala kayo. Lahat ng nangyari dyan, puro kahayupan. Imaginein mo, more than 2 weeks na kinakabahan ka. More than 2 weeks na may threat sa buhay mo. Makikita nyo pa yung mga intel reports namin na gustong ipadampot. Ako, gustong ipadampot yung si Jay Guevara. Gustong ipatumba. May mga ganyang mga intel report. Imaginein mo, gaano kahirap yung buhay. We were in KOJC for 1 full month. And then 16 days of that 1 month, mga bossing, nandiyan kami sa loob. Nakikita namin yung pang-aabuso ni General Torre. Pang-aabuso ni General Torre sa isang simbahan. Imagine niyo. Sige, mga kapatid nating Muslim, sa tingin ninyo, kung si General Torre ginawa yan sa simbahan ninyo, mapapatawad niyo siya? Kung sinira-sira ni General Torre yung mosque ninyo, mapapatawad niyo siya? I don't think mapapatawad niyo siya. Because why? Not because you're Muslim, but because you're human being. And being a human, sabi ko nga sa inyo, being a human being, pwede tayong magalit, pwede tayong mainis, pwede tayong mag-criticize, pwede tayong magsalita kasi karapatan natin yan. So, ganun ang pinagagawa niyan. Hindi na natin iisa-isahin. Napakarami. Meron pa, before that 16-day siege, halos isang linggo kami na hinaharas ng putang ina niyan. Nagja-jogging sila, naka-full battle gear, imagine. Tama ba yun? Magja-jogging kayo, naka-full battle gear. May mga bata doon. May mga estudyante doon. May mga matatanda doon. Tapos, inuurot mo, araw-araw nagja-jogging kayo doon na parang papasukin nyo. Nung unang pumasok ang PNP doon, di ba may 3 pang namatay dyan sa may Kitbog saan ba yun? General Santos ba ang Kitbog? O Sarangani? O basta doon. Di ba? So, masisisi nyo ba kami? Masisisi nyo ba kami kung nuknukan ang galit namin sa putang inang demonyong Torre na yan? Tapos makikita namin yung kaibigan namin, ang saya-saya, kinakamayan pa yun. Alam din naman namin ang puso ni Senator Robin pagdating dyan sa KOJC siege noon. Talagang durog na durog ang puso niya. Sabi nga niya, hindi tamang nangyayari ito. I remember nung pumasok siya doon sa katedral, yung kung saan nagmimisa ang KOJC. Pagpasok niya doon, sabi niya, pumapasok ako sa simbahan, kahit kanino, Katoliko, Kristiyano, mga born again, whatever. Basta bahay-sambahan, nagtatanggal ako ng sapatos. Naiyak siya kasi nga nandoon na pala siya sa loob ng katedral, yung sapatos niya nakasuot pa. At bakit nakasuot yung sapatos niya? Kasi yung itsura ng simbahan ng Kingdom of Jesus Christ, mga bossing, hindi siya mukhang simbahan. Yung yung itsura ng nila, yung itsura ng kanilang simbahan, warak-warak. Warak-warak. Sira-sira, mga bossing. Talagang Oo, grabe. As in, upside down. Kumbaga, alam mo yung bituka na binaliktad. It's upside down. Yung lugar na iniikot na ganon. Warak-warak talaga. And simbahan yun, sabi ko nga sa inyo, gawin yun sa simbahan ng Katoliko, hindi magagalit. Ganin yun sa simbahan ng mga Mormons, dyan sa Latter-day Saints, hindi magagalit. Gawin yun sa simbahan ng mga kapatid nating mga born-again Christian, GCF, CCF, lahat na may mga F. Gawin yan sa mga moske ng mga kapatid natin sa relihiyong Islam. Matutuwa kayo. Syempre hindi ba? So kami ganun din, hindi namin binabanatan si Senator Robin as a person. Yung act, yung kanyang ginawa doon, yun yung aming hindi nagustuhan. Kasi hindi yan gagawin ni Inday Sara. O si Inday Sara, if you remember,
nung lalapit sa kanya si sino ba ito? Nung lalapit sa kanya si Tambaloslos para kamayan siya, makipagplastikan. Anong ginawa ni Inday? Hindi siya nakipagplastikan. Why? Because kung galit ka, ginagawa sa bayan mo yan, ninanakawan ka, you will not shake hands with these people. Ito si General Torre, hindi lang ito magnanakaw. Hindi lang ito magnanakaw, nanira pa ito ng buhay ng mga taga dyan sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. So, hindi ito dapat kinakamayan. Kasi the more na, pag kinamayan mo ito, if you chami-chami with him, parang okay na, absuelto na siya sa ginawa niyang kahayupan eh. You have to tell him na hindi ka absuelto, may kasalanan ka, and balang araw, sisingiling ka ng lahat ng mga ginawa mo. Hindi lang KOJC yung binaboy niyan, pati si Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte, inanon niyan, kinidnap niyan, tinanggal niyan dito sa Pilipinas nang hindi sila sumusunod sa batas. Tapos, kakamayan natin, may kipagnitian tayo, tapos sasabihin natin na hindi maaring aso kami pagdating sa mga loyalty namin sa mga politikong gusto namin. Pero hindi aso ang aming mga ugali. Hindi po aso ang ugali ang tawag po doon. Ang tawag po doon, being human and showing itong evil person na ito that what he's doing, he's wrong. Hindi masama yun. Hindi pagiging aso yun. It's being true to yourself. It's being honest. Diba? It's being honest na I don't like you. What you did, I don't like. Lahat ng mga ginawa mo, hindi ko gusto. So hindi kita kakamayan, hindi ako makikipagnitian sa'yo, hindi ako makikipagplastikan sa'yo. Of all people, alam ko talaga si Senator Robin yung hindi kayang mamlastik. Dati nga sinapak niyan si Richard Gomez dahil hindi niya kaya makipagplastikan, pinagbabati sila nun eh. Sinapok nga niya. Well, hindi pa naman siya Muslim noon, kaya iba pa ang takbo ng utak niya noon. This is not about religion. This is not about your belief. This is ang dito is right and wrong. Oo, para sa akin maybe para sa inyo tama 'yan, pero para sa akin hindi namin nagustuhan yung pakikipag-chami-chami niya sa isang demonyo. Kasi when you shake the hands of the devil, magiging demonyo ka rin. Hindi mo naman mapapabait yan, satanas yan eh. Di ba? So yun lang naman yung ating saloobin doon. And katulad ng sinasabi ko sa inyo, kahit na Duterte supporter yan, Robin Padilla ang kaibigan natin yan, babanatan namin yan pag may nakita kaming maling ginawa niyan. Well, kung sa kanya hindi mali yung ginawa niya, good for him. Again, that's his opinion, that's his right. And ito rin yung opinion namin at ito rin ang karapatan namin. So hopefully, Senator Robin, wag kang magtatampo sa amin. Bawal yan sa Muslim. Hindi, wag kang magalit. Kasi paglalahad lang ito, nasagot mo naman. Sinabi mo naman na hindi kayo aso, kaya nagbatian kayo, bla 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 sa inyong relihiyon, ganyan-ganyan. Nasagot mo naman eh. So, naintindihan din namin yung sagot mo. Pero, hindi nga lang namin tinatanggap. Naintindihan namin yun, sagot mo yun, karapatan mo yun. Pero ito rin yung nararamdaman namin, karapatan din namin to. And whether you understand it or not, we will stay firm. Oo. If you take that personally and you will not treat us as your friends anymore, that's also okay. Walang problema. In politics, sabi nga nila, in life and politics, there's no permanent friends and there's no permanent enemy. Lagi niyong tatandaan yan. Alright. So ayun mga bossing, dito naman tayo. Magbali-balita na tayo para makarami tayo. Yun lang naman Pero yun nga, mag-subscribe, mag-follow kayo. Nakita ko nung nakaraan yung trend ng mga views ng lahat ng mga Duterte supporters, Duterte vloggers, bagsakan lahat yung kanilang mga views. Nakakapag-alala yun na bumabagsak yung kanilang views. Bakit? Kasi ibig sabihin nun, konti yung nare-reach nung ating mga content, nung information information drive natin, hindi nakakarating sa mga cellphones, mga tablet, laptops ng mga Pilipino, lalong-lalo na palapit na ang eleksyon. So ang ginagawa kasi ng mga troll army, mga bossing nagpapakawala sila ng napakaraming mga troll accounts, both in Facebook and in YouTube. Tapos yung mga content natin, magta-thumbs down yan. Tapos ang masaklap pa niyan, i-report pa yung
yung yung tawag dito, yung ating mga content. Nakabantay yan sila sa atin. Tiningnan ko lahat PH Update, sila PH News, yung Bisdakeros. Ang lalakas ng mga yan. Si Banat Bay, nakita ko din yung trend ni Banat Bay, bumagsak din. That's impossible. In how many years na pagpa-vlog ni Banat Bay, hindi yan bumabagsak ang views niyan ever. Oo, hundreds of thousands of views yan per day, 200, more than that. Pero nagulat tayo, ano lang sila, 2 digits na lang. Yung kanilang mga views. So sabi ko, bakit naging gano'n? Tiningnan ko lahat, inisa-isa ko, nagsibagsakan yung views. So sabi ko, talagang tina-target yung mga Duterte vloggers. Ngayon, kung hindi tayo lalaban, kayong mga nanonood ngayon na mga nagpupunta talaga sa channel natin, kasi ang YouTube, inaalok niya yan sa mga, halimbawa ikaw nanood ka diyan sa region mo, nag-like ka, nag-share ka, inaalok niya yan sa mga nandiyan din sa lugar mo na parehas ng views, let's say political, kasi AI na ngayon. AI na. So ngayon, yung algorithm ganun. Kung kapag ka ikaw ayaw, halimbawa, ni-report mo, yung area mo na mahilig sa politika, hindi niya na i-offer yung mga videos natin. Ganun. So, kaya importante na ikaw na nagpupunta rito para manood, you need to like, you need to share at mag-comment dito sa ating content para malabanan natin yung pagta-target sa mga Duterte-aligned, Duterte supporters na mga vloggers, yung mga nag-i-expose sa katiwalian ng gobyerno ngayon at mga pro-Philippines. Kailangan natin i-counter yung ginagawa ng mga hayop na mga nagre-report dito sa atin, negative report. Kasi dito sa YouTube, pag ni-report ka, hindi ka katulad ng Facebook yan na iti-take down nila yung channel mo, no? Pero kasi dito ang freedom of expression sa YouTube talagang pinapractice yan. Kaya lang kapag sobrang dami ng report, ang ginagawa niyan, hindi lang nila ino-offer. Di ba, minsan nag-scroll ka sa YouTube mo, lumalabas yung video sa feed mo ng, ba't biglang lumabas to? Hindi mo naman yun fina-follow, di ka naman subscribe doon, pero lumalabas siya sa sa wall mo. Ganun ang ginagawa. Kapag ka ikaw nag-share ka, nag-like ka, yung tao na yun, pag kinlik yung video natin, mapapanood niya yung video natin, magla-like at mag-share din siya, maka-counter natin yung pang-ooperate sa atin. So, it is important, mga bossing. So, kami, we're doing our part. Ginagawa namin yung aming makakaya para maghatid sa inyo ng entertaining na mga balita na wala sa mainstream media. Pero tulungan nyo rin kami na itong ating mga videos, itong ating mga content, ma-reach yung household. Lalong-lalo na yung mga iba ang opinion sa atin. Importante na ma-convert natin ang mga yan. Why? Darating na 2028. Ang lakas ng mainstream media ngayon dahil pondo may pondo sila mula sa pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Na kung yung propaganda lang nila yung maririnig ng household, maniwala kayo, si Inday Sara babagsak ng babagsak yan. Grabe ang atake kay Inday Sara ngayon, 2026, madugo yan. Atake dyan, kaliwat kanan. May hirapan si Inday Sara na ipaglaban yung sarili niya kung siya lang. Kailangan, nandito tayong lahat, mga Pilipino, nakaprotekta sa kanya. Kasi yan ang magbibigay ng magandang ng magandang buhay sa atin in the future, yung mga Duterte na. So we have to protect them and we have to counter all the evilness of this government and yung mga minions nila na nagre-report sa mga pages at mga channels natin. Okay? Klaro tayo dyan. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo